Dito na ako sa highest point dito sa Atok. Checkpoint cleared. Ganda. Sama na kayo sa Trip ni Dre. Sama na kayo sa trip na magpapayaman ang ating kaalaman. Sama na kayo sa trip na magdadala sa kaganapan ng buhay. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin, kaya naman dapat pagyamanin at bisitahin. Sama na kayo sa trip, Sama na kayo sa Trip ni Dre. sa trip ni Dre. Sama na kayo sa trip na magpapayaman ang ating kaalaman. Sama na kayo sa trip na magdadala sa kaganapan ng buhay. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sa trip ni Dre. Sa ating last episode, natapos ko na ang Visayas at Mindanao leg ng Philippine Loop Adventure Tour in 7 days. At ang huling mga probinsyang dinaanan ko ay ang mga probinsya ng Aklan, Mindoro at Batangas. Mula doon sa Batangas, nakabalik na ako sa Manila kung saan ako nagsimula. To complete the Philippine Loop Adventure Challenge, kailangan ko naman ngayong i-conquer ang Central at Northern Luzon. Pero, kailangan muna magpahinga at ipakondisyon din ang aking motor. Katunayan, kailangan kong magpalit ng gulong dahil in several occasions sa biyahe pabalik ng Manila, naramdaman kong tumutulas na at nabawasan ang kapit nito. At nagpa-change oil na din. Mula Manila papunta ng Jensan, pabalik, na-cover ng motor na ito ang 3,189 kilometers sa loob ng isang linggo. Kaya kailangan talagang ipa-maintenance muna bago magbiyahe ulit. Mahirap nang magka-aberya sa daan. Tapos, kakamot-kamot ka na lang ng ulo. Siguradong malaking bawas. Pogi points. After ilang weeks na makapahinga, ako at ang motor at magkaroon ulit ng pagkakataong maisingit sa aking schedule, lumarga ako para tapusin na ang final phase ng Philippine Loop. Sa rules and guidelines ng Philippine Loop, pwede namang gawing by segment ang buong biyahe. Basta kailangan lang hindi lalagpas ng 30 riding days at matapos ang buong tour within 1 year kapag ito ay sinimula na. Sa 8th riding day ng aking tour mula sa Makati, pupunta ako sa probinsya ng Zambales, kung nasaan ang sunod na checkpoint, ang Subic. Mga 5:30 a.m. ako umalis ng Makati, kaya medyo maluwag pa ang EDSA pagdaan ko papunta sa North Luzon Expressway. Pero bago ang lahat, mag-traveler's prayer muna tayo. O Almighty and merciful God, who hast commissioned thy angels to guide and protect us, command them to be our assiduous companions from our setting out until our return, to clothe us with their invisible protection, to keep from us all danger of collision, of fire, of explosion, of fall, and bruises. And finally, having preserved us from all evil, and especially from sin, to guide us to our heavenly home. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Pagpasok ng NLEX, ang unang stopover ay ang gasoline station, banda sa Pampanga. Buti pa ang motor, solved na. Ako, wala pang almusal.
Pero di bale, antay-antay lang. Mamaya, magpo-full tank din ako ng tiyan. Mula sa kahabaan ng NLEX, tuloy naman sa SC TEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway papunta ng Subic. Sa lahat ng mga expressways galing o papunta sa Manila, ang SC TEX papunta ng Subic ang pinaka-paborito ko dahil sa scenic view, ang mga palayan ng Pampanga, tapos ang mga bundok ng Zambales. Pag dumadaan dito, ini-enjoy ko talaga ang moment. "7 a.m., nakarating na ako sa Subic. Dito sa Subic, may ginagawang parang ritual o tradisyon ang mga naka-big bike pag dumadaan sa tunnel. Nagsa-soundcheck kami. Maganda kasi ang acoustics ng tunnel at marinig mo talaga ang tunog ng makina ng motor mo na parang sa amin music to our ears. Huwag nga lang masyadong malakas at huwag din makakaabala sa ibang mga motorista. At ngayon, ako naman ang magpapa-full tank. Mag-aalmusal bago tumuloy sa checkpoint. Dito na ako sa Subic. Dito yung ating first checkpoint. Pero bago mag-checkpoint, tayo muna ay mag-breakfast. It's now 7:30. Mga 2 hours coming from Manila. Kain muna tayo. Let's see. Kain na. After breakfast, humanap na ako ng landmark para sa checkpoint dito sa Subic. At dito ako huminto sa malaking signage ng Subic para sa mandatory selfie sa checkpoint. I am now here in my first checkpoint sa ating Luzon leg ng Philippine Loop here at Subic. It's it's past 8. So maaga pa, malayo-layo pa ang ating next na checkpoint sa Alaminos, pero maaga pa naman. So we enjoy the ride. Let's loop! From Subic, ang next checkpoint ay sa Alaminos, Pangasinan. At papunta doon, pinili kong dumaan ng Zambales instead na bumalik sa expressway. Mas mabilis sana doon, pero mas gusto ko dumaan sa mga bayan-bayan ng Zambales. Pag sa expressway kasi, walang masyadong ganap. Dito, sa provincial road, mas nakakalibang ang mga daan. Although, may ilang road repairs din akong nadaanan. From Subic to Alaminos, passing through Zambales ay more than 200 kilometers din. Para sa akin, sulit talagang dumaan dito instead sa expressway dahil mas chill ang ride sa beautiful provincial roads ng Zambales. Past 10 a.m., nag-stop over muna ako sa Masinloc, Zambales para magpa-fuel. Yeah, the beat! Dito na ako sa Masinloc dito sa Zambales. So it's 10:25 a.m. Magandang panahon, nga lang medyo mainit. Fuel stop muna tayo. Trivia.
Alam nyo ba na 60% daw ng probinsya ng Zambales ay binubuo ng kabundukan? Katunayan, sa probinsyang ito, matagpuan ang crater ng kilalang Mount Pinatubo sa bayan ng Botolan. Pero ang kabuuan ng Zambales Mountains na may land area na 300 square kilometers ay bahagi din ng probinsya ng Pangasinan, ng Tarlac, Pampanga at Bataan. Bago mag-12 noon, narating ko na ang next checkpoint. Dito na ako sa next checkpoint sa Alaminos, Pangasinan. It's 11:53. Pahinga muna saglit. Konting lunch, tapos larga ulit. At malapit sa Alaminos Welcome Arch, nakita ako ng restaurant na pwedeng makainan. For lunch, chicken inasal. Para itong Iloilo all over again. Mahilig yan talaga ako sa chicken. After lunch, dito sa Road Trip Diner, I am bound for Antok Benguet. Ito si Jojo, yung may-ari ng restaurant. Shout out kay Jojo. Thank you for masarap na lunch. Woohoo! Salamat, Jo. Sa ulitin, sila yung banda sa katabi lang mismo ng arch ng Alaminos. So, napaka madaling hanapin yung kanilang restaurant, no? Yung Road Trip Diner. So, let's go. Next checkpoint, Antok Benguet. Salamat sa Diyos. Maganda ang panahon today at hindi maulan. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagmamaneho. Pero pag hindi umulan, ang kalaban naman ay init. Kaya kailangan once in a while mag-stop over at mag-hydrate. Sa mga riders, importante ang hydrated palagi dahil sumasakit ang ulo pag kinukulang sa tubig. Tapos babad ka pa sa init. Dito na ako sa La Union. Stop over muna sa gilid dito sa Dunkin Donuts kasi medyo mainit na sa ulo. Tsaka, well, pahinga muna sa gilid. Sakit na yun sa puwet eh. Sugar load muna tayo tapos konting refreshments and then go again tayo. From here, ang next stop ay bandang Baguio tapos Atok na. Pero dahil uminom na din lang naman ako, sinabihan ko na ng konting kain. From La Union, aakyat na ako ng Baguio. Then, papunta sa bayan ng Atok, kung nasaan ang next checkpoint. Pagas muna tayo bago umakyat ng Baguio para buwelong-buwelo sa taas. Pag maganda ang panahon, the best road to take paakyat ng Baguio ay ang Cannon Road. Kung open ito, minsan kasi isinasara para sa mga road repairs. Pero bago ang lahat, selfie-selfie muna! Dito na tayo, packet tayo ng Baguio. Ito yung marker, packet ng, ito yung papasok ng Benguet Province. Bukod sa Cannon Road, ay may isa pang kalsada sa kabilang side ang nadaanan ng mga motorista paakyat ng Baguio. O baka naman isipin nyo na dahil sa kabilang side ng Cannon Road, ang tawag doon ay Keliwa Road ha? Huy! Walang ganon! Yung isang nadaanan paakyat ng Baguio ay tinatawag na Marcos Highway. Pero sa maraming riders, mas maganda dumaan sa Cannon Road dahil sa scenic view. Gaya nito. Ang kaso, inabutan na naman ako ng ulan. Huminto muna, nag-raincoat, tapos biyahe na ulit. Mula Baguio City, mga 50 kilometers pa papunta sa former highest point of the Philippine Highway System. Iyon ang checkpoint na pupuntahan ko ngayon. Kakaiba at memorable na experience ang mag-drive sa malamig at mahamog na mga kalsada sa probinsya ng Benguet. So, dumaan lang saglit sa Baguio, tapos dumiretso na punta ng Atok. So, at least dito, hindi na gaano umuulan. Sa Baguio medyo maulan. At dito, maganda yung view.
So, sabi mga less than an hour from here, pupunta na ako ng Atok. Sa bayan ng Atok, ang magandang mountain view ay talagang ma-e-enjoy mo. What a view! Ito na ako ngayon sa Atok. And look at the view. Nice! Past 5 p.m. nang marating ko ang checkpoint sa Atok, Benguet. Dito na ako sa highest point dito sa Atok. Checkpoint clear. Na. Bago mag 2019, ito ang considered the highest point in the Philippine highway system na may elevation na 2,255 meters above sea level. Pero after 2019, mayroong bagong kalsadang ginawa sa probinsya ng Ifugao na mas mataas ang elevation kaysa dito. At iyon ang ating pupuntahan bukas. So after here sa Atok, I hope na makahanap ng transient home dito. Anywhere I can sleep for the night para ano na tayo. Whew, what a ride! At dahil maliwanag pa at mukhang mas madaming accommodations sa susunod na bayan, dumiretso na ako sa bayan ng Bugyas. Ganda! Salamat sa Diyos, bago nagdilim, narating ko ang sentro ng bayan ng Bugyas. At dito ako nakahanap ng mautulugan for the night. Dito ako sa Alpine G's Lodge dito sa Bugyas, sa Benguet. And it's already 6:45 to 7 na. Pero tignan nyo, maliwanag pa. Kasi nasa bundok. So siguro dito matagal talagang mag-sunset kasi yung araw ay tumatama pa rin dito. Lumig! Hindi kailangan dito ng aircon. So yung kwarto ko walang aircon kasi nga malamig na dito sa Bugyas. Pag ganitong malamigang panahon, wala nang sasarapa sa mainit na sabaw na may chicken na naman at may gulay at kanin din. Hindi naman masyadong halatang gutom ako, no? Mula Manila hanggang dito sa Bugyas, nakapag-travel ako today ng 491 kilometers. Dahil sa lamig at pagod, ang sarap ng magpahinga. At bukas, mahabang biyahe ulit. Kaya, good night na muna. Good morning from Bugyas. Sana wag umulan ngayong araw na ito. Kanina nag 15 degrees dito sa Bugyas. Malamig. Kaya parang ang sarap dito mag-ride. Mag-breakfast muna, tapos simunta tayo ulit. So we are leaving now yung Bugyas, yung ating Alpine Lodge where we slept and stayed for the night. So tuloy tayo sa new highest point
sa highway system, dun yung next checkpoint natin. Mga 1 hour more or less na travel. Let's go! Past 7 a.m., nakaalis ako mula doon sa hotel. Hindi ko kabisado kung saan may mga susunod na gasolinahan. Kaya para sigurado, magpagas na muna ulit. Kahit nagpas kalahati pa yung fuel ng motor. Mula Bugyas, ang aking next checkpoint ay sa new highest point. Mula Bugyas, ang aking next checkpoint ay sa new highest point in the Philippine highway system na matagpuan along the way papunta sa bayan ng Tinok sa probinsya ng Ifugao. 24 kilometers away galing sa Bugyas. Nakarating na ako doon before sa lugar na yon. Medyo matarik ang daan at madulas kapag basa dahil nagpuputik ang kalsada. Kaya may konting risk talaga. Pero kahit na, sulit ang pagpunta doon dahil maganda ang view. At ito na nga, ang kalsadang ang sarap balik-balikan. Around 30 minutes lang ng travel, narating ko na ang target checkpoint. Ito na ako sa highest point of elevation of the Philippine highway system. So, galing sa Bugyas, it took me 30 minutes going up here. At ito ang view. Tagang nasa langit na talaga siya. Ang highest point na ito ay matagpuan sa Mount Pulag. Ito ay may taas na 2,428 meters above sea level. At sa lugar na ito, kahit na humble ka, magmamataas ka. What? Kasi nga, nasa taas ka kasi. Gets nyo? Ganito kataas ang kalsadang ito na ginawa dito sa bundok. Napati nga ang ulap, titingala sa'yo sa sobrang taas. Sama na kayo sa trip ni Dre. Kung maganda ang view paakyat dito sa highest point, iba din ang dating ng view pagbababa. Wow ka sa ganda. Pero syempre, gaano man kaganda ang paligid ng daan, hindi pwedeng matulala. Kailangan pay attention ng driver. Dahil baka mapa-shortcut ka pababa ng bundok sa hindi mo gustong madaanan. Ingat! Mula sa highest point, papunta na ako ng Ilocos Norte, kung nasaan ang susunod na checkpoint. Sa Lawag City. Around 250 kilometers daw ang layo, sabi ni Google Map, galing sa highest point. Madaming pwedeng daanan papunta doon, galing sa last checkpoint. Ang pinili kong daanan ay ang bayan ng Cervantes, Ilocos Sur, pababa ng kabundukan ng Benguet. Ang Cervantes kasi ay ang tinatawag na summer capital ng Ilocos Sur dahil malamig sa bayan na ito kumpara sa ibang bayan ng Ilocos. Doon ako tumigil sandali, nagpahinga at nagmerienda. Biyahe ulit. Bahagi pa ng Cordillera Mountain Range ang Cervantes, kaya scenic din ang view dito. Ang kasunod na bayan ay ang Suyo, na kilala naman sa maraming falls.
Time check, it's 12 noon. Ito na ako sa bayan ng Tagudin. Coming from Bugias, then Cervantes, going through Besang Pass. Dito lumabas yung daan papunta dito sa Ilocos, dito sa MacArthur Highway, Tagudin. And so from here, itong MacArthur Highway, we're just going to take it straight hanggang Vigan and then Lawag. And sa Lawag na ang ating next checkpoint. Let's go! From Tagudin, dire-diretso na lang ang daan panorte. Madaanan ang Vigan at ilan pang bayan ng Ilocos Sur. Then, marating ang Lawag City. Mga 167 kilometers pa na biyahe. At dahil tinanghali na ako sa daan, nag-stop over muna ako dito sa Candon City para mag-lunch. At ito ang kainan na nakatawag sa aking pansin. Para may iba naman at hindi palaging chicken, di ba? Mula sa Candon City, sabi ni Google Map, ay mga 2 hours and 20 minutes papunta ng Lawag City. Kaso mukhang dumidilim. At kung sakaling umulan na naman, babagal ulit ang biyahe. At dahil siguro pinunako ang langit, ayan, tuloy umulan. Dapat pala, kunwari, hindi ko napansin. Dead mo na lang para hindi nagpasikat ang ulan. Ayan, nagmanifest tuloy. In any case, tuloy ang biyahe. Nagsuot lang ulit ng raincoat, tapos doble ingat sa pagdadrive. May kalakasan pa naman ang ulan na ito. Buti na lang, pagdating ng Vigan, humina na ng konti ang ulan. Dito din ako nagpagas ulit. Around 3 p.m., narating ko na ang Ilocos Norte Arch, ang boundary ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. At dahil nag-refuel na kanina ang motor, kailangan mag-refuel din ang rider. Kaya pagpasok ng Lawag City, nag-stop over muna para magmerienda. Mula dito, malapit na lang ang checkpoint. At ang napili kong landmark kung saan magpapapicture ay ang kilalang Sinking Bell Tower ng Lawag City. Past 4 p.m. nang marating ko ito. Dito sa Ilocos Norte, hahanap na ako ng mautulugan for the night. At ang naisip ko ay ang dating napuntahan namin nung nagpa-rush outing kami na magandang lugar sa Pagudpod na malapit sa beach, sa Apo Idon Hotel. Around 70 kilometers din daw papunta doon, mula dito sa Lawag. Sana lang hindi ako abutan ng dilim o malakas na ulan bago ko makarating yon. Papunta ng Pagudpod, makikita sa daan ang sikat na mga nagalakihang windmills ng Ilocos Norte, particularly sa bayan ng Burgos at Bangi. Malapit na ako sa aking destination for the day. Pero dahil paggabi na, nagpagas na ulit ako. Bibihira o halos walang 24-hour gas stations dito sa probinsya. At usually, 7 a.m. pa sila nagbubukas. Kung maaga akong aalis bukas, hindi na ako kailangang mag-antay pa ng 7 a.m. para magpagas at makatuloy sa biyahe. Before 6 p.m., narating ko na ang bayan ng Pagudpod, ang dulo ng Pilipinas. Ito ang Apo Idon Hotel, ang aking lodging for the night. Madami na ding mga loopers at mga riders ang tumuloy dito dahil nakikita ko sa mga posts. Salamat sa Diyos at sa guardian angel ko na nakarating ako ng matiwasay sa magandang lugar na ito. Finally, dito na ako sa Pagudpod. Nakakuha ko ng room. Medyo maganda na yung kinuha ko kasi kahapon hindi nakatulog tapos hindi makapaligo ng maayos kasi ang lamig ng tubig doon sa Benguet. So at least ito, I made sure na meron siyang heater. So maganda yung room, medyo malaki siya para pahingat talaga ako para bukas hataw ulit tayo. Hopefully bukas na ang last day
ng ating pong Luzon leg ng Philippine Loop. Speaking of guardian angels, marami ang nag-aakala na ang paniniwala sa mga guardian angels ay para lang sa mga bata. Pero alam nyo ba na sinasabi sa ating Catechism of the Catholic Church, from infancy to death, human life is surrounded by their angels' watchful care and intercession. Beside each believer stands an angel as protector and shepherd, leading him to life. Already here on earth, the Christian life shares by faith in the blessed company of angels and men united in God. Kaya ang guardian angel ko talaga ang isa sa mga importanteng dahilan kung bakit ako nakarating ng ligtas dito sa aking destination. Bakit nga ba madaming rider ang nagpupunta sa hotel na ito? See for yourself. Katabi ng magandang hotel na ito ang beach at mayroong restaurant na maganda ang view. Kahit gaano ka kapagod, surely makaka-relax ka dito at makabawi ng lakas. Today, I was able to cover 388 kilometers. Hindi kasing layo the day before, pero very challenging ang mga kalsadang dinaanan ko na sinabayan pa ng mga ulan. Needless to say, medyo pagod pero sobrang saya. Bukas ang plano kong last day ng aking Philippine Loop Adventure Tour. Bukas kailangang makompleto ko na ang lahat ng mga required checkpoints at makabalik sa aking starting point sa Manila. Kaya kailangan magpahinga at pagandaan ang malayo at matagal na biyahe for tomorrow. Kaya, good night na muna! Sa next episode, samahan nyo akong tapusin na ang challenge na ito, ang Philippine Loop Adventure Tour. Samahan nyo ulit ako sa Trip ni Dre!